O anyari na sa pa 20 petot per kilo na bigas ni Dunyor. Sasabihin nyo nakaraan na ang mga DDS ay paninira lang. Paalala, magkaiba ang paninira sa katotohanan. O ngayon, ang tanong, meron pa ba? Balita ko, hininto na. Isang araw lang. O yung mga 1530 vloggers. Sana Mukhang napaya kayo ah. Diba ang ingay nyo nung sinabing may 20 petot na nabigas? O ngayon, baka naman mag-ingay kayo kung anong anyari dyan. O ito, panoorin po natin sa balita kung anong nangyari sa pa 20 petot ang bigas. Pero bago natin panoorin po yung balitang ito, paalala, yung mga nagagalit kung bakit ang mukha ni Dunyor ay andun sa plastic, huwag kayong magalit ng basta-basta. Bagay naman na nandyan siya sa plastic. Oh, eto yung video. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay kwenestyon ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinagtutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target to the rice. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders din sa Cebu or retailers, no. Oh, ayan na. Sa mga nagsasabi na itong nakaraan, ang sabi, naiinggit lang kayo. Paano kami mainggit na ito? Ang sa amin lang, concern lang kami sa inyo. Baka kayo'y mabudol sa kanyang pangako. O anong nangyari ngayon? Tamimi kayo. O anyari na. Anong balita na? Imbis na matutuwa ang karamihan, mukhang may napansin nga sila tungkol dyan sa pagmumukha daw ni Dunyo na bakit andun pa sa plastic nakadikit. Sana Dahil ba mag-e-eleksyon? Hindi naman siya tumakbo ah. Isa lang yun. May alyansa siya. Di ba? Para sabihin natupad na ang pa 20 petot na bigas. Hindi naman yan ang gusto natin. Ang gusto natin yung matupad talaga sa merkado. Hindi yung ganito na ang lumalabas parang ayuda. Yung iba nga binibigay ng libre. Kung may budget, binibigay ng libreng bigas. Ito pa 20 petot para lang sabihin natupad yung pinangakong 20 pesos. Nako, sa mga marunong mag-isip, hindi na po maluloko sa ganitong tactics. Alam nyo, sa totoo lang, maganda yan. Susuportahan talaga ng karamihan yan. Kaso nga lang, hindi kasi yung totoong 20 pesos na bigas talaga sa merkado. Kung hindi, subsidized lang ng gobyerno. Yung gobyerno kung may budget, pwede nga nilang ibigay ng libre yan kung may budget para dyan. Diba? Sinadya lang na pa 20 petot. Talaga naman. O, ayan. Nahihirapan na kayong ipagtanggol. Sana Natuwa pa kayo kunwari. DDS, naiinggit lang. O, ayan. Anyari dyan.
Ngayon nga kayo mag-ingay, ha? Baka kayo mismo yung mga nagsasabing naiinggit lang kasi may 20 petot na. Hindi nga siguro kayo nakabili dyan, di ba? Pero hindi nadadaan sa pagganyan ang taong bayan. PDP laban pa rin ang mga yan. Malapit na ang halalan. Tandaan, PDP laban. Duterte. Depende na sa inyo kung sino idagdag nyo. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.